Bida 882. Dito, bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Nais niyo bang magsimula ng bago? Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala, maulan at makatahanang hapon ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw ng Biyernes. Kung hindi po nakasanayan na aking binabanggit ay araw ng Huwebes, supposedly itong ating episode ay kahapon ho i-air o isasahing papawid, subalit nagkaroon po ng technical problem patungkol ho sa hindi pagiging available ng Facebook kahapon sa istasyon. Kaya tayo ho ay nag-move ng ating 186th episode ng ating programang MHS Delivers ngayong oras na ito ng Biyernes. A day after ng ating supposedly broadcast day ng ating programa. Ngayon po ay September 13, 2024 sa ating Gregorian calendar at the 10th, ikasampu sa buwan ng Rabiul Awal, 1446 sa ating Hijri calendar. And again, this is our 186th episode ng ating programang MHS Delivers. Of course, tayo ho ay live na live pa rin na napakikinggan sa DXMS Radio Bida. 882 kHz sa inyong mga pihitan. AM po yan, tandaan natin ha, para ho hindi tayo mahirapang maghanap at mag-tune in ng ating mga radyo sa ating bawat episode. At tayo ho, finally, alhamdulillah, mashallah, tayo ho ay live na rin sa Facebook via Ministry of Human Settlements and Development BARM at live na live din po tayo of course sa DXMS Radio Bida, Cotabato City. So in 3 ways, pwede nyo kami panood at masamahan sa ating isang oras na pagbibigay ng impormasyon na dapat nyong malaman mula sa MHSD. At ngayong araw na ito, of course, ang ating programa ay magtatagal ng isang oras simula 1:08 ng hapon hanggang baka umabot ho tayo ng 2:08 rin ng nitong hapon ng Biyernes. And ang ating programa ay merong balitaan, meron tayong mag-IPH ba tayo ngayon at HSF at ang ating MHS Discusses. Kung kahapon ho ay nakausap natin ang ating guest speaker para sa ating napaka-importanting topiko ngayong ating
episode ngayon. Ngayon nyo ho, mapakikinggan ang napakagandang usapan ng ating pangkat at ang ating guest speaker patungkol ho sa ating topic sa ating episode ngayon, which is emergency shelter response. Mamaya-maya ho, magbibigay tayo ng karagdagang backgrounder nitong isinagawang aktibidades na ito ng Ministry of Human Settlements and Development. Kaakibat, kapartner ang Catholic Relief Services o CRS at ang local government units ng bawat bayan po sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, kabilang na rin ng Lanao del Sur na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Bunga ho yan ng bagyong Karina noong buwan ng Hulyo ngayong taon. At kung hindi pong napapansin, ngayong araw na ito, hindi ho kompleto ang ating pangkat, ang ating team, dahil ang ating kabalay at kapwa homecaster na si Ria ay kasalukuyan ngayong araw siya magtatapos ng kanyang SDC Track 1. Mashallah, alhamdulillah. SDC stands for Supervisory Development Course. Ayan po ang isinasagawa ng civil service, kaakibat ang bawat ahensyang pinanggagalingan ng mga partisipante ng course na ito na napakahalaga sa bawat supervisor ho, sa bawat head ng bawat section, bawat division sa anumang opisina, ministry, agency and office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At narito naman ang ating kabalay na si Hamsi mula sa ating wala pala akong tuturo sa kabila, no? Mula sa ating kanan, ang chair lang at ang ating computer ang aking nakikita. Tayo ay mauuna na sa ating bandang kaliwa. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsi at kapwa homecaster din para bumati sa ating lahat. Kabalay na Hamsi, good afternoon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, at makataan ng tanghali at maulan na tanghali sa ating lahat at sa ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers na kung saan Friday tayo nag-air ngayon. And maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. Ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala. Ayan ho ang magiging pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. At nasa kabilang kwarto sa technical room naman ang ating mga kabalay na sina Almansor at si kabalay na Dato Nohaz. Para ho bantayan, dapat ho hindi maputol ang ating audio at ang ating live streaming para ho tuloy-tuloy ang inyong pagtutok at tuloy-tuloy po ang inyong makukuhang impormasyon mula ho sa ating episode ngayong araw na ito. At syempre, bago tayo dumako sa ating balitaan ngayong episode natin, panoorin at pakinggan muna natin ang ating napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating housing loan program sa Ministry of Human Settlements and Development. Kabalay na Almansor, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-5, proof of billing. Pang-6, 2
piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan ho ang ating paalala patungkol ho sa ating housing loan program sa Ministry of Human Settlements and Development. And hopefully, sa susunod na taon, 2025, tayo ho ay magkaroon na ng pondo para ho sa construction ng ating housing units sa ilalim ng programang ito. At ang programa hong ito ay para ho sa ating mga kababayang Bangsamoro na hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang bahay at once at kaya hong mag-installment payment ng kanilang mga housing unit para ho makuha nila at the end or at the completion of their payments. Yan ho ang programa para sa mga kababayan natin na naghihintay po ng maging all the way ng implementation ng programang ito dahil nais at kailangan na ho talaga nila magkaroon ng kanilang sariling bahay. Yung bahay na binabayaran nila buwan-buwan at makukuha nila at hindi yung bahay na binabayaran nila buwan-buwan pero hindi pa rin ho nila nakukuha. Ito ho ang programa at pamamahalaan po ito ng ilan ho sa mga divisions ng ating ministry, ang MHSD. Ang division po na ito ay ang Housing and Human Settlement Division and of course ang ating Planning and Design Division. Kaakibot ang ibang mga sections at divisions ng ating opisinang MHSD. At ngayon ho, tayo ay dadako na sa ating balitaan ngayong 186th episode ng ating programang MHS Delivers. Ngayong maulang araw ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Setyembre taong 2024 at ika-10 sa buwan ng Rabiul Awal 1446 sa ating Hijri calendar. At ang ating headline ngayong araw, mga dapat malaman at ingatan sa real estate development na ipaalam sa mga developers at stakeholders sa forum na isinagawa ng MHSD. At sa detalye ng ating balita, napagtanto ng mga kalahok na maraming dapat na maintindihan at tiyakin bago magpatayo o bumili ng lote o unit sa subdivision sa pamamagitan ng MHSD Forum for Developers and Stakeholders, Policy Dissemination for Understanding the Guidelines on Real Estate Development na naganap sa EM Manor Hotel and Convention Center, Cotabato City noong Setyembre 10 taong kasalukuyan. Pangunahing layunin ng aktibidad na magbigay ng kumpletong impormasyon ukol sa legal na balangkas na namamahala sa pagpapaunlad ng real estate at linawin ang kinakailangang mga patakaran at papeles para sa pag-subdivision at iba pang proyektong real estate. Layon din ito na maipaalam ang karaniwang kasanayan at mga maling akala at gawain sa pagpapaunlad ng real estate at mapamahalaan ng plataporma para sa dialogo at pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng mga developer, stakeholders at mga ahensyang nagsasagawa ng regulasyon. Pinangunahan ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara ang pangkat mula sa MHSD na nakibahagi sa forum. Kaakibat sina Deputy Minister Aldi Nasiri, Director General Ismail Ibrahim, Director for Technical and Regulatory Services o TRS, Suharto Wahab,
Director for Operations and Management Services sa OMS Salem Demuna, at mga hepe ng iba't ibang dibisyon ng ministry. Ipinahayag ni Minister Bara ang kanyang kasiyahan na makita at makasama sa forum ang mga kalahok, at unang nalaman mula sa kanya na nag-imbita ang MHSD ng mga eksperto upang talakayin ang mga mahahalagang topiko sa forum. Ang forum na ito ay napakahalaga upang malaman at mas maintindihan ng mga kalahok ang mandato at mga serbisyo ng MHSD sa pagpapaunlad ng pananahanang pantao at pagtataguyod ng rural at urban development sa rehiyong Bangsamoro, wika ng ministro. Tampok sa forum na inorganisa ng Policy Development, Coordination and Regulation Division o PDCRD sa ilalim ng TRS ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang masusing pagtatanghal at diskusyon ng mga mahahalagang topiko ukol sa mga alituntunin ng real estate. Ang mga resource speakers o mga tagapagsalita ay nagmula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, National Housing Authority o NHA, at mula sa MHSD. Unang ibinahagi ni J. Harry Mantil, Chief ng Housing Real Estate Development Regulation Division ng DHSUD 12, ang topikong Regulation of Subdivision Projects, kung saan ipinaliwanag niya ang mga tungkulin ng kanilang opisina at ang mga batas, tamang mga proseso, at mga kinakailangang mga dokumento tulad ng rehistrasyon at lisensya bago maaaring makapag-establisa ng subdivision sa kahit saang lokasyon. Sumunod na nagbahagi ng mga mahalagang impormasyon ukol sa housing development projects ng NHA, si Engineer Zenaida Cabiles, Regional Manager ng NHA 12, at kanyang ibinahagi ang 6 na importanteng proseso sa pagsasakatuparan ng mga proyekto. Ang mga ito ayon sa pagkakasunod ay social preparation, land acquisition, project planning, development and preparation, project implementation, project disposition, and asset management, at disengagement ayon kay Engineer Cabiles. Matapos ito ay pinaalam ni Landscape Architect Jihana Abdul Karim, Chief ng PDCRD sa MHSD, ang mga regulasyon na isinasagawa ng MHSD sa real estate development sa Bangsamoro. Kanyang ipinaliwanag na ang subdivision ay anumang parsela ng lupa na nakarehistro sa ilalim ng Act 496 na pangunahing hinati para sa layuning patayuan ng tirahan o para sa mga individual na lote, mayroon man o walang mga pagpapaunlad, at iniaalok sa publiko para ibenta, cash o sa paraang installment terms. Ipinaalam din niya na kapag ang isang subdivision project ay hindi rehistrado, ito ay itinuturing at tinatag na illegal subdivision. Kailangan umanong kumuha muna ng Certificate of Registration at License to Sell o CRLS mula sa MHSD ng mga dokumentong nagpapatunay na legal at rehistrado ang isang subdivision at nagpapatunay na ito ay pumasa sa mga standards at requirements na itinakda sa ilalim ng Presidential Decree o PD 957. Huling nagbahagi ng Infrastructure Projects and Development ng MHSD, si Architect 3 Samantha Jean Wee ng Planning and Design Division o PDD, kung saan napag-alaman ng mga kalahok na abot na sa 4,443 ang housing units na ipinapatayo ng ministry at 1,257 rito ay nakumpleto na. Bago ang presentation ng key topics, ang detalyadong ibinahagi ni Attorney Janisa Macapantar, Acting Director ng TRS at Chief ng Environment and Land Use and Urban Development Division o ILUD, ang mandato at mga programa ng MHSD. Naglaan ang panahon ng MHSD sa mga kalahok na makapagtanong sa mga speakers ukol sa mga mahahalagang aspeto ng mga topiko
na importanteng malaman nila bilang mga developers at stakeholders. Bago nagtapos ang forum, nagbigay ng synthesis o buod ng aktibidad si Director Wahab at mga mensahe naman ng suporta, pagkagalak at motibasyon sina Deputy Minister Asiri at Director General Ibrahim. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At yan ang bumubuo sa ating balitaan ngayong 186th episode ng ating programang MHS Delivers. Again, ngayon ho ay September 13, 2024 at ikasampo sa buwan ng Rabiul Awal 1446 sa ating Hijri calendar. At tayo ho ay magbabalik uli para sa ating IPH, ang ating HSF at ang ating MHS Discusses pagkaraan lamang na ating napakaikli. Subalit napakahalagang paalala regarding our resettlement housing projects na atin pong itinataguyod sa buong BARM mula ho sa Maguindanao, sa Lanao del Sur, sa Special Geographic Area, Basilan, Sulu at sa probinsya ng Tawi-Tawi. Narito ho. Dyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan naman ho ang ating paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects. At ang mga proyekto pong ito ay sinasagawa o isinasakatuparan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At kagaya nga ho ng ating nabanggit sa ating balita kanina, kasama ho sa naibigay na impormasyon ng MHSD through Architect 3 Samantha Jean Wee ng Planning and Design Division ay ang kabuuang housing units na ipinapatayo ho ng MHSD sa buong BARM. At yan ay umabot na ng 4,443. And out of these housing units, 1,257 na nakumpleto na. And out of those completed housing units, 800 units na ho ang nai-award o naibahagi natin, naigawad natin sa mga tamang benepisyaryo. At dahil dyan, tayo ho ay makikinig naman sa trivia. Ano kayang pa-trivia ng ating kabalay rito at kapwa homecaster na si Hamsari sa araw na ito? Bilang kahalili ho ng ating kabalay na si Ria na magtatapos ngayon ang kanyang SDC Track 1. Okay, kabalay na Hamsi, bigay mo na sa amin ang iyong trivia ngayong araw for our IPH. Yes po, Ma'am Sally. Pero paalala lang po na sa dulo ng ating programa meron tayong segmentong
KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito. Ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong iti-text lamang sa numerong 0955-799-4778. At ayan, at sa ngalan po nating kabalay na si Joyria Bentemran Muhammad, ako po ang magbibigay sa inyo ng segmentong Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay sa episode na ito. At para sa ating segmentong IPH Without O, since pag-uusapan natin ngayong araw ang Emergency Shelter Response, tayo ay magbibigay ng general information lamang patungkol sa iba't ibang klase ng shelter at ang pinakaunang shelter na nagawa sa kasaysayan. At narito na nga po, ang unang tirahan, ang pinakaunang tirahan sa mundo ay itinayo ng mga tao. Ito ay tinatawag na kuweba or simpleng estruktura na gawa sa likas na materyales, gaya ng mga sanga, dahon at balat ng mga hayop. Ang unang bahay na ito ay pansamantala at madaling itayo upang protektahan ang ating ang mga sinaunang tao laban sa init, lamig at ulan. At ang pinakamatandang gusali naman ay matatagpuan sa Turkey at ito ay tinatawag na Göbekli Tepe. Sa modernong gusaling ito sa na matatagpuan sa Turkey ay tinuturing na isa sa pinakamatandang istruktura na gawa ng tao. Sa Turkey, ha? Yes, Bansang Ma'am Sally. Turkey, okay. At itinayo noong umigit kumulang 96,000 BC. Ipinapakita nito ang mga sinaunang tao ay nagtayo ng mga permanenteng struktura bago pa ito sila matutong magsaka. Or mas nauna pa sa pagsasaka. Okay. At ang or sa Central Asia naman or Asia, ang ang nomadiko ay naninirahan sa yurt. Isang bilog na tolda na gawa sa balahibo ng hayop or balat. Ang disenyo ng mga yurt ay madaling buuin at i-dissemble bagay na angkop sa kanilang or palipat-lipat na pamumuhay at paniniraan. At isa na din dyan ang tiny house movement. Kamakailan lamang sumikat ang tiny house movement bilang paraan ng simpleng pamumuhay. Ang mga bahay na ito ay kadalasang mas mababa sa 400 square feet at nakatutok sa Maliit. Yes, Ma'am Sally. Movement na po siya. Sa modernong pamumuhay natin is may compare natin siya sa bus house, yung mga bus na kino-convert Oo, at into saka yung mga house van or na living. yun pala Yes, sa Ma'am loob Sally. oo. At ang panghuli po ay earth ships. Ang mga earth ships ay mga bahay na eco-friendly na gawa sa recycled materials gaya ng gulong, bote at lata. Ang mga bahay na to ay nakadesign upang gumamit ng renewable energy, mangolekta ng tubig ulan at magpatubo ng mga pagkain, makapagtubo ng mga pagkain. At Nagtatanim. yes, Ma'am Okay, Sally. At sige. meron pa po pala at affordable housing crisis. Around the world, affordable housing crisis is isa na rin po sa according to United Nations. Nasa 1.6 billion people po sa worldwide ang lack of walang mga tirahan po. At Ilan? 1.6 billion. 1.6 billion Yes, Ma'am ang Sally. walang magandang tirahan. Yes po. Oo. At ang pinakauli, ito na, floating homes. Sa mga lugar na malapit sa tubig or madalas na binabaha, patok ang mga floating homes or bahay sa tubig. Ang mga bahay na ito ay nakapwesto lamang sa isang platform na lumulutang sa tubig na nagbibigay daan sa mga tao upang manirahan malapit sa kalikasan habang ligtas sa pagtaas ng tubig. Or meron din po tayo pinopromote sa ating ministry na Stilt House. Stilt House, para sa yes. ating mga kabangsamoro na mas yung source of living nila is nasa tubig. Correct. At mas yan- gustong tumira yes sa mga po. ganyang klaseng bahay. At yan po ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay sa ngalan po nating kabalay na si Ria po na lingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. Ayan, maraming salamat kabalay na Hamsi. Tandaan natin yung mga binanggit na mga sinaunang bahay, mga naunang klase mga pamamahay ng ating mga kapwa Pilipino, no? At kapwa Yes, doon sa kapwa ka-earth, no? Kung saan ang pinakaunang gusali according to Hamsi ay nasa bansang Turkey, di ba? At yung floating, nako kung meron lang sanang ganun, no? Doon sa mga binabaha, hindi ko talaga matatangay. Sana, no? Siguro yung pagtaas ng tubig, floating Sumasabay houses, sila. sumasabay yung kanilang bahay. Masya, tandaan po natin, baka yan po ang maging tanong sa ating KKK, ang ating portion ng ating programa kung saan pwede kayong manalo ng TIG 100
peso. Gcash yan, no? Kabalay Yes, na, Ma'am Sally. Kabalay na Hamsi. At syempre, yan po ay sa huling bahagi ng ating bawat episode ng ating programang MHS Delivers. 5 ho ang aming winners mamaya. And meron tayong magic 3 questions para ho sa mga nanonood sa ating live sa Facebook Live natin sa Ministry of Human Settlements and Development BARM at sa live ngayon ng inyong lingkod sa Lembay Abdullah. Nako, ano yun? May malakas na pagputok po tayo narinig ngayon pero baka may natumba lang sa labas ng istasyon. Hopefully. Okay, tayo magpapatuloy po sa ating programa at narito naman ang ating mula sa ating IPH. Tayo ay dadako naman sa ating HSF. Kung ano man po ang HSF, ipaliliwanag sa atin ang ating kabalay muli na si Hamsi ang nilalaman ng kanyang mga tips para sa ating HSF ngayong araw na ito. Kabalay na Hamsi? Opo, Ma'am Sally. At para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, tayo ay magbibigay ulit ng mga paalala at mga tips na mga dapat gawin sa panahon ng tagulan. After ng Typhoon Karina, tayo ay patuloy na nakakaranas ng tropical cyclone na tinatawag na Bibenka. Bibenka? Yes po, na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kahapon lamang po. Kaya tayo nakakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan. Ayan, para humaintindihan ng ating mga tagapanood at tagapakinig, ano yun? Tropical storm? Tropical cyclone. Tropical Bibingka. cyclone. Bebingka. Parang masarap po yung pangalan Na ng pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. That's why po nakakaranas tayo ng matinding pagbuhos Yan ng pala ulan dahilan. simula kahapon. Okay. At bukod sa reinforce na ng inyong mga bahay, huwag din kalimutan na maghanda ng emergency kit na maaari mong magamit sa panahon ng sakuna. Ang emergency kit ay dapat may kasamang first aid kits, kasamang mga gamot dyan or vitamins, flashlight at batteries kung saan kung sakali magka-brownout. Pangatlo is kandila or posporo na pwedeng maging source din ng liwanag, bottled water, maganda ng tig-1 galon na drinking water sa bawat tao o isang membro ng pamilya na maaaring nilang inumin sa magdamag. Pang-apat yan is yung mga canned goods, biscuit, chocolates, instant noodles at iba pang mga pagkain na madaling ihanda. At mga damit at kumot, plastic or ibang container na hindi madaling pasukin ng tubig. Tama. Kung saan pwedeng itabi ang mahalagang mga dokumento. Kasunod dyan is transmitter radio upang maging update sa mga galaw ng bagyo. At pang last is listahan ng mga emergency number na maaaring tawagan or i-text kung meron mga nangyari mga emergency at kailangan nyo ng tulong. Tama. At narito naman po yung mga sakit na dapat nating iwasan bukod sa kalamidad. Maraming sakit na nauso tuwing panahon ng tag-ulan. Maging handa rin sa mga sakit na tulad ng mga sumusunod. Una dyan is leptospirosis. Ang bacterial infection na ito ay maaaring makuha sa pag-inom ng tubig na kontaminado ng tubig or dumi ng daga. Yes, Ma'am Sally. Dumi ng daga at maaari rin itong pumasok sa ating mga sistema ng taong may sugat na hindi magaling or sa mata, bibig at sinus. Ang common symptoms nito ay lagnat, sakit sa katawan at ulo. Ngunit sa mga mas malalang kaso kung saan naapektuhan nating liver, brain or kidney, maaari rin lumabas ito ng mga sumusunod. At pangalawa is dengue. Ang kaso ng dengue ay tumataas tuwing tag-ulan dahil sa mga naiipong stagnant water mula sa tubig ulan. Kaya tayo ay umiwas po, kung maaari po is huwag tayo mag-imbak ng mga tubig sa paligid ng ating tirahan. Yung mga na-stuck na Yes, Ma'am tubig, Sally. saan man. Ayan. Para po maiwasan Boost natin yung sakit na dengue at leptospirosis sa panahon ng tagulan. That's right. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. And mag-ingat po tayo mga kabangsamoro. Ayan. Maraming salamat kabalay na Hamsi sa ating IPH at ang ating HSF kung saan tampok ho ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa araw ngayon simula kahapon. Kung atin pong ikukumpara ang araw ngayon sa kahapon, mas malakas at mas matagal ang ulan sa araw na ito. Bumubuhos ang ulan simula kahapon. Yes, that's right. Kaya nga po, kanselado pa rin ang klase ng mga estudyante simula kahapon hanggang ngayon. At yan po ay para protektahan ang ating mga anak para hindi sila maulanan at hindi magkasakit. Okay, tandaan po natin yung 2 sakit na dapat nating iwasan na ibinahagi ni Kabalay na Hamsi. Leptospirosis at ang dengue. Nako, lahat po yan ay nakukuha natin sa maduming tubig. Yes, Ma'am Sally. Ingatan po natin yan, ha?
Okay, ang oras natin ngayon ay 1:38 na ho ng hapon. 1:38 p.m. At ngayon na ho ang ating MHS Discusses kung saan tampok ang ating pakikipagtalakayan, pakikipanayam sa ating guest speaker para ho sa ating topikong Emergency Shelter Response. Itong emergency shelter response ho ay isinagawa ng pangkat joint teams ng Ministry of Human Settlements and Development, ang Catholic Relief Services at kaakibat ho ang local government units ng mga bayang pinuntahan ng ating team. Ang team po mula sa MHSD ay binubuo ng ating mga key technical staff and volunteers mula ho sa Housing and Human Settlement Division o HHSD, mula rin po sa Monitoring and Evaluation Division o MED, at ang ating provincial office ng MHSD Maguindanao. Kung ano man po itong sinasabi natin na emergency shelter response, narito ho ang ating pakikipanayam sa Program Manager ng Emergency Response ng Catholic Relief Services o CRS, na atin pong solidong partner for almost 3 years, no? Kabalay na Hamsi. Yes, Ma'am Sally. Ito ho ang ating pakikipanayam kay Sir John Rizal Day, ang Program Manager ng Emergency Response. Kabalay na Almansor, atin ho ang ipapanood sa ating mga kabalay at subscribers, viewers, and listeners ng ating programa ang ating nag-interview. Makakapiling ho natin ang ating guest speaker mula sa Catholic Relief Services o CRS. Siya ho ang Program Manager ng Emergency Response. Walang iba ho kung hindi si Sir John Rizal Day. Sir John, ang inyong pagbati sa ating mga kabalay at taga-subaybay ng ating programa. Thank you po, and good afternoon po sa ating mga kabalay, and I'm very glad that pinaunlakan niyo po yung for granting us to be part of your show on your 186th edition. Thank you po. Thank you, sir. Actually, kami ho ang dapat na mas magpasalamat sa inyo. Dahil despite all the challenges, the odds, para sa ating episode ngayon ay nandiyan pa rin po kayo kasama namin for this very important topic. Ang topic ko natin ngayon is ang ating emergency shelter response. Ito ho ay bibigyan detalye ng ating guest speaker ngayon, si Sir John. Sir, umpisahan ko ho sa pagtatanong sa inyo kung kamusta po sa ngayon ang CRS. Yes, CRS now is especially sa aming department, busy po kami ngayon sa ating ongoing Super Typhoon Karina implementation. Meron po tayo ngayon ongoing sa BARM and then po sa Luzon, particularly sa Metro Manila, sa Bulacan, and sa Rizal. So, kaya lahat po ng staff namin ngayon, lalo na sa emergency response, ay on board po for the implementation. Wow! Busy-busy po ang inyong team sa ngayon. Actually, itong may mga nangyayaring ganito, mga sakuna, mga natural calamity, kayo po ang tumutugon sa CRS. Tama po. Sa department po namin. So kami po yung in charge na nagkakandak po ng mga needs assessments, lalong-lalo na pag may masakna. Okay. Sir, ngayon pinag-usapan natin itong needs assessment, itong mga sakuna. Itong isinasagawa ho, pinagkakabisihan ng MHSD sa ngayon, kaakibat ang CRS, itong ginagawa ho natin na shelter kits distribution sa ilang mga bayan sa probinsya ng Maguindanao, sa Samoro region. Sir, pwede ho kayo magbigay sa amin ng background nitong ating sinasagawang shelter kits distribution? Yes po. Sure. CRS po has been in partnership with the Ministry of the Human Settlements and Development for 3 years already. And we are committed to support the capacity of the ministry, which is mandated to respond housing needs in the region. So,
ang ating Homes and Communities program is the one in charge for this partnership. Yung ating ongoing po na joint emergency response ng Ministry and CRS ay basis doon po sa ating existing partnership, no? So, also, si CRS po ay committed po kasi siya na mag-explore ng mga joint learning at mga implementation ng projects para ma-enhance po yung capacity ng ministry na mandated po to respond nga sa housing needs. So, ito na yun po, yung ating ongoing na shelter kits distribution. Maalala po natin nung nakaraang buwan, particularly July 23 to 26, sinamahan po ng CRS yung ministry na mag-conduct ng in-depth shelter needs assessment sa mga iilang bayan at sa mga affected na mga provinces para ma-validate po yung mga, magbibigyan lang po ako ng background, no, as an addition, para ma-validate po natin yung mga reported na damaged households based doon sa report ng mga NDRMOs. At based po na doon sa nakita natin na malaki yung pangangailangan, particularly sa shelter, where although hindi ganyan kalaki yung damage sa mga bahay, but dahil lubog sila sa baha, marami sa mga express needs ng mga households ay pinabatid nila sa atin tulad ng mga damit, gamit sa kusina, pangluto, at saka yung mga thermal kits na tinatawag natin. So nakita natin yung Matanog sa Maguindanao del Norte, sa Malabang at sa Kapatagan, Mindanao del Sur, at mga ibang areas sa SGA or yung Special Geographic Area. Yun yung mga paunang aktibidades bago itong pamamahagi ng ating shelter kits. Tama po, sir, no? Yes po, that's correct. In fact, ongoing po yung ginagawa nating registration and validation activities. At ang pinangungunahan ito ng Ministry Ministry of the Housing and Social Development. So nag-coordinate po yung ating ministry with the support of CRS doon sa mga LGUs. And then both the CRS and the ministry, they jointly decide on the criteria and the selection process, and as well as the validation and registration. So once na-register na po yung ating mga beneficiaries, pinopost po natin yan sa mga public areas doon sa mga affected barangays. So ito natin po ginagamit yung ating tinatawag na FCRM, yung Feedback Complaints and Response Mechanism, na part din yan ng capacity building ng CRS sa ministry, yung mail natin na yung monitoring, evaluation, accountability, and learning. So based dito sa response natin, meron po tayong dedicated hotline number for the response. So in case may mga tanong, may mga reklamo, o may mga concern na hindi sila nasali, o bakit bakit ito sila kasali, ay pwede silang magbigay ng feedback at complaints doon sa ating hotline number. At of course, binabalidate po yan ng ating ministry at saka ng CRS. Okay. Napakaganda po, Sir John. Kasi pagkakataon pa sila yung case, no? Doon sa listahan, karapat-dapat naman silang tulungan, pero wala sa listahan. Meron silang pagkakataon na may isama pa rin. Okay. And aside from that, kaya pala, Sir, kasama sa team. Aside from the employees from the Housing and Human Settlement Division ng MHSD, kasama rin ang Monitoring and Evaluation Division sa ating ginagawa po mahagi. Okay. So now I understand. So pagkatapos, sir, na-register na, okay na po yung listahan natin, nasa aktibidad na tayo ng pamamahagi ng ating shelter kits. Ano ba, sir, ang laman nitong ating shelter kits na ibinibigay sa mga pamilyang apektado ng malawakang pagbaha? Yes po. Thank you. So unahin ko po muna, may dalawa po tayong intervention sa shelter. Number one is yung ating emergency shelter kits. No? Okay. Ang laman po nitong emergency shelter kits is shelter grade tarpaulin na makapal siya and that could withstand the weather conditions, kung uulan man yan o init. So aside from that, itong ating shelter grade tarpaulin, meron po din tayong nail na isang set. Meron tayong mga common wire nails, meron din tayong mga umbrella nails,
claw hammer o yung martilyo. Meron din tayo rope, nylon rope, Okay. na 20 meters siya para tutulong po i-anchor yung ating tarpaulin doon sa bahay natin. So, aside from that, may extra tarpaulin din po tayo around 300. Kasi 700 po yung target natin households for the emergency shelter kits. May additional tayong 300 tarpaulins if in case may mga households na medyo malaki yung members, for example, 7 to 10 or to 15 members sa isang household, dadagdag po tayo ng additional tarpaulins. Okay. So, yan po yung ating emergency shelter kits. And then, on the other hand, meron po tayong tinatawag na essential non-food items. So, Okay. particularly for shelter, meron tayong thermal and cooking kits, no? So, pag sinabi nating cooking kits, ito yung mga pangluto nila. And then, meron tayong plastic plate, plastic drinking cups, cooking pot, may flashlight po tayo, and then may blanket, kasali po yung blanket, plastic mat, spoon and fork. So, yan po yung component na marireceive ng isang family for 5. So, naka-package na po yan. And then, meron din po tayong toolkits. Yung toolkits naman po is para makakatulong sa mga family to build their emergency shelter. So meron po tayong mga hand saw, may shovel, meron tayong mga crowbars, then meron tayong measuring steel tape na ginagamit. Siguro makikita ng ating ministry team at saka ni CRS, may kasama din tayong engineer doon sa baba na tumutulong gumawa ng mga model houses para at least may masundan yung ating households paano gamitin. At namamahagi din po tayo ng mga IECs, no? Yung pamphlet kung paano install. Yes po, correct. So, yan po, aside doon sa kids, meron tayong capacity at desensitization activities kung paano gamitin itong mga gamit na ito doon sa community natin. Okay. So, we understand now na aside from registration, may ginagawa ring capacity building or orientation ng ating mga beneficiaries para alam nilang gamitin yung mga ipinamimigay natin, no, sir? That's correct po. So, that means tatlo ito. May emergency shelter kit, mayroong essential non-food items, at yung toolkits. That's correct po. Okay, so wala nang hahanapin yung ating mga beneficiaries na makakatanggap. Okay, and because this is we understand kung gaano kahirap ang kanilang pinagdaanan. Yes, sir? Yes po, that's correct. Idadagdag ko lang po, basta baka may follow-up question po kayo. Kasi po mamimigay tayo ng ongoing pamimigay natin ng in-kinds, yung NFIs sa shelter. On top of that po, meron tayong e-voucher, yung tinatawag nating essential voucher na gagamitin natin. Doon natin gagamitin niya ng mga households, pupunta sila sa mga markets. Meron po tayong partner ng mga local suppliers. Gagamitin nila yung card na yon para bumili ng mga essential household items doon sa ating partner areas, sa SGA at saka sa Dato Piang. So kasama po yan sa package of assistance na ibibigay po natin. So hindi pa siya implemented, but next week mag-uumpisa na yung mobilization natin para gamitin itong mga cards. So kung meron po yung blue cards na ibibigay namin o white card. So okay, we understand, sir. This week, ang ginagawa ng mga pangkat is yung validation yata nitong Dato Piang at saka yung Special Geographic Area. So pagkatapos, sir, nito, kung may final list na, they will proceed with the distribution nung e-voucher? Yes po, that's correct. Actually, na-present na po ito sa ating LGU ni Ministry at sa CRS at na-appreciate nila yung unique approach na ginagawa natin dahil makakatulong ito sa local economy, no, ng Dato Piang at sa kanong SGA. So, magbibigay din po tayo ng orientation sa kanila paano gamitin yung cards at hindi po siya ma-invalidate dahil gagamitin yun based doon sa kung ano yung laman
ng ating essential household items. So talagang mapupunta sa kanila itong mga services na gusto natin ibibigay sa pamamagitan ng e-voucher. Okay. So that means, sir, itong e-voucher na ito, magbibigay ng benepisyo sa mga benepisyaryo and then magbibigay rin ng benepisyo doon sa mga businessmen, no? Business persons doon sa lugar. Yes po. And that's correct. And gusto nating tingnan kung maganda yung output nitong ating partnership dito sa e-voucher. So, in the near future or sa ibang partnership po ni CRS at saka ni HSD, potentially magagamit natin ito. In case may plans po kayo for future humanitarian response related sa shelter. Yes, sir. Actually, kayo naman po ang aming model ng mga ginagawang activities na ganito. So, sir, itong e-voucher na ito, magkano po ang bawat benepisyaryo? Okay. Amount po ng e-voucher po natin ay 2,000 pesos. Okay. So, hindi po ito nila may cash. Kasi restricted po siya doon sa NFI o yung non-food items. So, ang mangyayari po niyan, bibigyan po natin sila ng list kung ano lang yung bibili nila. So, based doon sa list, pupunta sila doon sa, halimbawa, may partner na tayo na supplier doon sa market o may mga local markets. Dadalhin nila yung list tsaka yung cards nila at magtitik sila kung ano yung gusto nilang bilhin based doon sa listahan natin. And then, mag-check out sila once nakakuha na sila ng anong gusto nilang bilhin. Halimbawa, may kumuha sila ng mga pinagbabawal. For example, mga inumin, mga pagkain. Hindi po yun matatanggapin ng system kasi restricted po siya into the essential household items lang po muna. So, talagang uubusin nila yun for household items lang. Yes. So that means, sir, na-orient na rin yung ating mga, bibilhan nila ng mga items na yun, non-food items. Yes po, kasali yan sa orientation po natin. Tsaka may system din. Hindi yan nila kahit po yung ating suppliers, hindi po sila allowed to dispose mga not included na mga items doon sa ating NFIs. Okay, there you go. So, ibig sabihin, sir, itong mga benepisyaryo na ito sa Datupiyang at saka sa SGA ay hindi naman nagkaroon ng totally damaged na mga bahay. Yes po, may iba doon po. Pero majority talaga ay nasira yung bahay. At yung iba naman ay dahil ilang weeks na lubog sa baha o doon yung bahay nila. Pero yung mga gamit nila talagang either na-wash out or nasira. At majority talaga ay ang iba pa rin ay doon sa mga evacuation centers sa ating ito sa mga areas na ito. Okay. So hindi ho biro yun, sir, na tulong sa ating mga pamilya na naapektuhan itong pagbaha. Actually, kung inyo pong maririnig sa yung mga kwento nila, kagaya sa Matanog, hindi ho nangyari sa kanila na ganun kalalim at kalakas yung baha. Kumbaga, umasa sila doon na hindi naman ganun yung mangyayari, pero lahat naman kasi ng sakuna talagang hindi ho inaasahan kung gaano kalakas ang epekto. Okay. So, sir, pagkatapos mo nito, itong sa SGA, sa Datupiyang, may mga upcoming activities pa ho ba for this shelter distribution? Yes po, naka-timeline na po siya until first week ng October. Although kung matapos earlier yung ating registration and distribution, most likely within September, lahat po ng ating target areas ay mako-cover po natin. Hindi ko po alam yung details ng schedule, pero ito i-highlight ko na lang po ano yung mga areas. Sa Maguindanao del Norte, ang target po natin si Parang and Matanog. Sa Lanao del Sur naman, yung Malabang, Balabagan, Kapatagan. And then sa Maguindanao del Sur, yung DAS, and then Datupiat. And then lastly po sa SJA naman is yung Tubunan and Ligawasan. So ito po yung mga areas or municipalities na i-cover natin or may ongoing na pong nangyayari na dahil nga po yung ating ministry, sila talaga nakatutok doon sa field. So, inaalalayan ko din po ni CRS lahat na at sila yung nasa front lines. Oh, okay. So, meron po palang Dato Abdullah Sangki.
itong DAS sa Maguindanao del Sur. Yes po. Mhm. Okay, so all in all, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, 10 municipalities. Yes po, 9 to 10, mga ganyan po. Okay. There you go. So ang target natin, sir, na bigyan itong ating mga kids ay nasa gaano karaming pamilya, sir? Okay. Ang target po natin for the emergency shelter kits, yung totally damaged households talaga, priority natin is 700 households. Okay. And then yung ating NFIs is 1,300 households po. So yun lang po muna yung nakuha nating resources na binigay ni United States Agency for International Development sa kanilang Bureau of Humanitarian Assistance Office. So nakakuha po tayo ng funding galing sa kanila. At since may partnership nga tayo with CCRS and si Ministry, so pinadaan po na yung resources na nakuha natin sa USAID dito po. So yun lang po yung ating initial target. And then hopefully, kung may mga other partnerships po tayo or may additional funding, papaalam po namin sa Ministry. Okay, napakagaling, sir. So this is funded by USAID. Kung pag sasamahin natin, we are targeting 2,000 families. 740 totally damaged, and then yung NFIs, 1,300. Tama po, Sir John? Yan po yung unique natin na intervention, pero yung 700 po na emergency shelter kits na households, maaari din po silang makakatanggap ng NFI kasi sila po talaga yung walang-wala, either totally damaged, was out. So apart from that na nakatanggap sila ng ESK o yung emergency shelter, minarapat din po namin bigyan na lang sila ng NFIs. So although yes, 2,000 po yung ating intervention, pero more or less mga 1,300 yung ating unique na mga beneficiaries po. Okay. There you go. We understand now, sir. Medyo nakuha na namin ang kabuuang detalye nitong ating pamamahagi ng emergency shelter kits, itong ating essential non-food items, at ang ating toolkits sa mga pamilyang Bangsamoro na naapektuhan ng pagbaha. And tama ko ba, sir, na ito yung nakaraang bagyong Karina? Yes, that's correct po. Yung nakaraang bagyong Karina. Okay. Thank you so much, sir. Actually, kumpleto na ho yung mga detalyeng nais namin malaman mula ho sa inyo. And we would like to hear your final message for our episode, for us, at yung ating mga taga-subaybay ng ating programa. Sir John? Yes po, nais po namin ipabatid na yung CRS sa pamamagitan ng Homes and Communities Project ay meron po tayong ongoing na mga projects together with the ministry na ini-implement natin sa farm. And then also, we would like to comment how the ministry collaborate, or the Ministry of Housing and Social Development collaborate with other ministries in farm and our target LGUs in implementing a very smooth and efficient and effective humanitarian response. So we commend you po for this partnership. So with that po, thank you very much on behalf of CRS. Okay, maraming salamat, sir, sa commendation. And we would also like to express our gratitude and our appreciation to the Catholic Relief Services for our partnership at sa walang sawang pagtulong nyo sa Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sir, mabuhay po kayo. Maraming salamat and hope to have you again soon sa ating mga next episodes, inshallah. Ingat po kayo, sir. Yes, salamat po and thank you very much. Okay, thank you. At yun po ang ating naging guest speaker para sa ating topic na Emergency Shelter Response. Si Sir John Rezel Day, ang Program Manager ng Emergency Response ng Catholic Relief Services.
Okay? At yan ho ang ating naging pakikipanayam sa ating guest speaker para sa ating episode ngayon. Patungkol ho sa ating topic na emergency shelter response. Na ipaliwanag ho lahat ni Sir John ang lahat ho ng proseso ng ating sinasagawang pamamahagi ng ating shelter kits at emergency shelter kits, ang ating non-food items at ang ating toolkits. Tatlo yan, 3-in-1 ang set na binibigay ho natin sa bawat pamilyang naapektuhan ng malawakang pagbaha noong buwan ng July ngayong taon sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at sa Lanao del Sur. Yan po. Kudos and Mubarak, congratulations po sa team ng CRS at MHSD, sa HHSD, MED, sa Provincial Office ng Maguindanao at sa Office ni Director General Ismail Ibrahim. Kasama dyan sina, walang favoritism sina Gov Sami at saka sina Fahad, and of course, yung ating po mga volunteers. Maraming salamat sa inyo na kahit gaano kahirap talagang pinupuntahan nyo yung evacuation centers at ang pamilya naghihintay ng tulong mula ho sa BARM government at sa ating partner agencies, development agencies. Okay? Kabalay na Hamsi, tayo ay narito na sa huling bahagi ng ating programa. Bago tayo dumako sa ating KKK, ngayong episode na ito, mangyaring basahin muna natin ang mga comments sa ating Facebook Live. Sandali. Yes po, Ma'am Sally, at nangunguna po dyan ang ating records officer 3 na si Mrs. Cha Pandi or Ma'am Cha. Salamat mga kabalay watching from MHSDRO. Aha. At sinundan ni Shahara Mumbas Pindaliday. Assalamualaikum mga kabalay. Waalaikumsalam. Kumusalam. At ang ating bagong kasama sa ICS/HR. Yes. Ma'am Jasmine Ahmad Langgi, assalamualaikum ma'am and sirs. Waalaikumsalam. At Haira Ali, assalamualaikum mga kabalay. Waalaikumsalam Haira. At Ma'am Sally from our TRS, assalamualaikum mga housing watching from Umaalong Baha outside office of the MHSD TRS. At nananggaling ang komentong yan from Sir Alexis Beltran. Tumataas ng GE. tubig. Ano nga G, Ma'am Sally? Geodetic engineer. At bumalik si Ma'am Cha. Shout out sa mga graduates ng SDC Track 1. Especially sa ating mga participants all the way from the province of Sulu. Basilan and Inshallah. Tawi-Tawi. Sulu mo na ngayon. Sige. Okay. Sa lahat-lahat na. Yes, Okay. Ma'am Sally. At ulit dyan sa atin, ay bilanggit mo na no favoritism daw. Ma'am Sally, baka gusto mo sa sa Governor Sami L. Ibrahim. Salamat ICS watching from ODG, MHSDRO, BARM. Kompletong-kompleto. Barangay na lang po ang kulang. Rosary Heights 7. Okay? At sana ho ay tuluyan ng tumila ang pag-ulan sa ating lungsod at sana ho ay wala na hong bahaing mga lugar sa ating lungsod at sa ating mga kalapit na bayan dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ngayon ang ating magic 3 questions mula sa ating kabalay na si Hamsi para sa ating KKK. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito, magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong isasend lamang sa numerong 0955-799-4778. At para sa ating unang katanungan, ayon sa ating guest speaker, sa ating segmentong talakayan na bagit na ating guest speaker, ang CRS ay nagsasagawa ng emergency shelter response kakibat ang MHSD. Magbigay lamang na isang lugar na kung saan sila nagkakandak ng emergency response sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Isa lang ho. Yan po ang ating unang katanungan. At para sa ating pangalawang katanungan, na banggit ng ating guest speaker, ang iba't ibang uri ng kanilang mga binibigay na shelter response kits. Kabilang na dyan ang emergency shelter kits, essential non-food kits, at toolkits. Magbigay ng kahit isang item na napapaloob or laman ng isang non-food kits. Non-food item. Non-food item po, Ma'am Sally. Okay, isa lang. Sige. At para sa ating pangatlo tuling katanungan, ang pinakamatandang modernong gusali ay matatagpuan sa saang lugar. Ito ay kilala sa sa tawag na Göbekli Tepe. Ibigay lamang ang lugar kung saan ito matatagpuan. At gustong puntahan ito ni Ma'am Sally, inshallah. Inshallah. At yan po ang ating tatlong katanungan sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan na magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. At kasama po dyan ang inyong mga pangalan,
Address, edad at trabaho. At magre-reply po sa inyong mga tanong or sa inyong kasagot ang ating kabalay na si Joy Ria. Yes, that's right. Kahit na ho yan ay busy-busy, hindi ho talaga pinapabayaan ang kaniyang pagsagot sa inyong mga text. At pag-record na rin kung sino ang first five, 4 lang pala, no? 5 na nakapagpadala ng kanilang kasagutan. Kalakip ang kanilang kumpletong detalye. Okay? At dahil dyan tayo ho ay nagtapos na sa ating episode ngayong hapong ito. Mula kahapon, Huwebes, tayo ho ay nag-transfer ng Biyernes dahil sa mga technical problems na atin pong nagkaroon tayo kahapon. Thank you so much to DXMS Radyo Bida for giving us this 1 hour spot ngayong hapong ito para ho, yes, special spot para ho tayo ay makapag-live ng ating 186th episode. At dahil dyan, sa ngalan ng ating napakabait at napaka-supportive na minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri at ang ating Director General Esmael Ibrahim, at sa ngalan nina ako po yung lingkod Bang Samoran Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS, Joyeria Bintamran Muhammad, Sir Dato na Zaydaud, Sir Almansur Esugaw sa ating kasamaan sa technical side, and DXMS Sir Rupert. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. At si kabalay na Jeffrey kahapon, at si kabalay na Jasmine nga pala. Thank you so much. At ito ho ang inyong lingkod sa ngalan ho ng ating kabalay na naging guest speaker natin, si Sir John Rizal Day ng CRS. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na ating isagawa at isakatuparan ng ating bawat tungkulin ng ating gawain sa araw-araw. Gabay ang ating hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na sa ating episode ngayong araw at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.